Kasama na natin sa live streaming. Salamat po ng marami sa pagkakataon na kahit na may ganitong maulan na hapon, paggabi, ay tayo po ay nasa ilalim, nasa loob ng pag-iingat ng Panginoon. Kaya marami po tayong pagpapasalamat. Amen? At lagi po ang buhay ay lagi nating isa-celebrate every day. Kasi hindi na bibili yung buong maghapon At pagka tayo nagkakasakit, lalo nating nararamdaman yung mahalaga, yung malaya, malakas, masigla, nakakagawa. Ay, diyan natin lalo na appreciate. Kaya minsan, mabuti na rin tayo nagkakasakit, para lalo natin na-appreciate ang kalusugan at lalo natin pinahahalagahan ng buhay. Pero of course, mas mabuti nang tama ang lagi nating damdamin, pakiramdam, masaya tayo sa Panginoon dahil kahit walang karamdaman, we recognize we all live, our breath, everything belongs to God. Bigay niya sa atin yan. Kaya tama lang na i-celebrate, pasalamatan natin lagi. Parang laging birthday. Parang laging may resurrection day. Kasi pagka natulog tayo at tayo nagising, para na rin tayong nabuhay sa pansamantalang pagkakahimlay. Kaya, salamat po sa Panginoon. Narito po ang ating mga musician at narito po ang ating mga kapatid. Magandang hapon po muli sa lahat. Ito po yung pagkakataong ialay natin sa Panginoon ang ating mga tinig. Tayo po ay magsiawit at tayo po ay tumayo. Hilingin po natin na ang bawat isa na narito na awitin natin, Lily of the Valley. Pag sinabing Lily of the Valley, ito ay karaniwang nasa parang nadadaanan ng mga tao sa mga linang, sa mga kabukiran, kabundukan, at napakaganda po ng liryo. Ayon po sa mga nag-aaral ng halaman, nang silipin nila sa microscope ang Lily of the Valley, napaka-perfect, napakaganda ng kanyang hibla. Yung kanyang mga dahon, napakaganda. Pati ng bulaklak niya, napakaganda. Kaya sabi nga ng Panginoon, hindi pa nakapagdamit si Solomon ang ganyang kaganda. Ng liryo sa parang. So awitin po natin, Lily of the Valley, everyone. I have found a friend in Jesus. He's everything to me. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. Come on. The lily of the valley, in Him alone I see. All I need to cleanse and make me fully whole. Come on. In sorrow He's my comfort. In trouble He's my stay. He tells me every care on Him to roll. Hallelujah! He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Fairest of 10,000. He all my grief has taken and all my sorrows borne. Temptation is my strong and mighty tower. Amen. I have all for Him forsaken and all my idols torn from my heart, and now He keeps me by His power. All the world. Yes, kahit iwanan tayo ng mundo, through Jesus, safely reach the goal. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. He will never leave me. He will never, never leave me, nor yet forsake me here, while I live by faith and do His blessed will. A wall of fire about me, I've nothing now to fear. From His manna, my hungry soul shall hear. Amen. Then sweeping up to glory to see His blessed face, where rivers of delight shall ever roll. He's the lily of the valley, the bright and morning star. He's the fairest of 10,000 to my soul. Amen. Sa ating puso, sa ating kaluluwa, siya ang pinakamarilag. Pinakamarilag. Awitin natin, Mansion over the Hilltop. Amen. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver, amen, and a little gold. Yes,
just over the hilltop. In that bright land, that's in heaven, amen. No darkness at all, amen. And someday yonder, we will never more wander, but walk on streets that are pure as gold. Though often tempted, tormented and tested, and like the prophet, my pillow stone. And though I find him no permanent dwelling, I know he'll give me, yes, amen, a mansion my own. Praise the Lord, amen. I got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old. And someday yonder, we will never more wander, but walk on streets that, I like that, amen, are purest. Wow, praise God. Don't think me poor or deserted or lonely, I'm not discouraged. Yes, amen. I'm heaven bound. That's true, amen. I'm just a pilgrim in search of the city. I want a mansion, a harp and a crown. I got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow. And someday yonder, we will never more wander, but walk on streets that are purest gold. Hindi pa tayo nakakita ng ganung karaming gold, mga kapatid, ano? Yung streets of gold, hindi pa tayo nakakita ng ganung karaming gold. But that will be common sa langit, ano? Amen. Awitin po natin, trust and obey. Summary of our life, we trust Him, then we obey. Everyone. When we walk with the Lord in the light of His word, that the glory He sheds on our way, while we do His good will, He abides with us still, and with all who will trust and obey. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Second, Not a shadow can rise, not a cloud in the skies, but His smile quickly drives it away. Not a doubt nor a fear, not a sight nor a tear, but abide while we trust and obey. everyone. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Burden. Not a burden we bear, not a sorrow we share, out of toil He doth richly repay. Not a grief nor a loss, not a frown nor a cross, but His just good in trust
tayo po'y mananalangin. Ama naming Diyos, salamat po ng maraming marami. Meron kang iniwang habilin upang siyang gawin ng iyong simbahan. At sa ganon, hindi kami lumakad sa sarili naming akala, sarili naming pananaw, at muli kaming iligaw ng aming mga sariling pag-iisip. O kaya ay nandaya ng kapangyarihan ng kadiliman o ng pang-aliw ng sanlibutan. Salamat po sapagkat ang iyong salita ay niloob mo na aming matanganan, mabasa, marinig, maunawaan. Magabayan kami ng iyong Espiritu at ang iyong salita ay siyang maging pagkain ng aming kaluluwa sa araw-araw ayon sa aming kakayanan ng kain. Ay gayon, mabubusog kami at mga gagalak sa kasaganaan ng iyong inihanda na katotohanan. Kaya maraming salamat po. At humantong kami sa mga pagkakataon na napatunayan namin ng iyong salita ay walang katulad. At ang sino mang lumalakad sa iyong bilin at sa iyong katuruan, lalong nagliliwanag ang kanyang landas, lalong nagiging panatag ang kanyang buhay, at lalong nalalapit sa kalooban ng Diyos at nagbibigay kaluguran. Maraming salamat po, Panginoon. At hindi lamang kami na mga adults, kundi pati ang aming mga kabataan, maging ang aming mga mumunting mga anak at mga batang musmos ay nagkaroon ng pagkakataon na lumakad sa liwanag ng iyong maluwalhating katuwiran. Kaya Lord, maraming salamat po. We appreciate what we have in Christ. Maraming salamat po. At dalangin namin sa hapong ito, Panginoon, meron kaming mga kapatid na hindi namin kasama, mga may karamdaman, mga kapatid namin na nasa hanap buhay, nasa iba't ibang hindi maiwan na mga gampanin. Ikaw na po ang mag-iingat lagi, magpapadama ng iyong presensya saan man sila naroon. At salamat po sa lahat ng naririto. Kami po ay nakapanambahan mula po sa maraming kaabalahan, ay nabigyan namin ng tamang pagkakataon pa sa inyong biyaya na kami makaparito. Kaya kalugdan mo po ang inyong mga anak, hindi lamang kami, kundi ang mga nagkakatipon sa iba't ibang dako at ang aming mga mahal sa buhay na hindi namin kasama, inyo pong gagabayan. Maraming salamat po, Panginoon, sa malayang bayan. Inaalala po namin ang aming Pangulo sa kanyang edad at sa malapad na responsibilidad at sa mabigat na pasanin ng aming bayan. Bigyan niyo po siya ng sapat na karunungan at lakas upang mapangunahan niya at maipamana niya sa kanyang bayan ang bunga ng kanyang dalisay na pagmamahal. Dalisay na pangunguna na ang hinahangad ay ang ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Gabayan mo po siya, ilayo sa daya, silo ng mapanlinglang at hinihiling po namin ang salita mo ay manahan din sa kanyang puso ng sagana. Makaranas siya ng muling kapanganakan, sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, maging ang mga katuwang at mga namiminuno sa aming bayan. Maraming salamat po, O Diyos, sa awit ng papurit, pasalamat na nilagay mo sa aming puso. Ikaw na po, Panginoon, ang laging gumabay sa amin sa bawat hakbang ng buhay na ito. Maraming salamat po muli at binabalik namin sa iyong papurit, pasalamat at ang mga pagtitipon at mga hindi nakakapagtipon sa iba't ibang dako, inyo din po silang laging aalalayan. Mga kapatid po namin na nagkalayo-layo dahil po ng ganitong sitwasyon, ay muli mong pagsamasamahin. Ang mga hindi makauwi na nasa abroad, na mga nagsisipagtrabaho, wala pa pong mga lockdown pa po, mga airports. Dalangin namin na kung makakabuti na po sa kanila, ay pahintulutan mo po na sila'y makauwi na, makasama ang kanilang mga mahal sa buhay. Mga nag-struggle ngayon sa ospital, ikaw na po magbigay ng mas marami ngayon na gumaling, makarecover. Kahit dumadami po ang record ng nagiging positive, ay mas marami ang maging record ng mga recoveries. At kung maaari ay maging zero ang fatality ng aming bayan.
kagaya din po na gawin mo sa ibang bansa. Maraming salamat po. Kung ano man ang nilalayon mo at ito yung pinananatili pa, mangyari ang iyong mabuting kalooban. Ito po ay aming dalangin na lalo ka mapaglingkuran kahit sa kasalukuyang kalagayan ng pandemya. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus, and all the people say aloud, Amen. 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 Magandang hapon po sa inyo. Hilingan natin. Tayo po ay magbabasa. Halika JM. Halika. Sa kayo magbasa dito. At kayo na Benji. Brother Benji. Kayo na magbasa. Tagalog Bible natin. Ezekiel chapter 17, 1 to 24. Sabay-sabay po. Basahin po natin ang Ezekiel chapter 17 verse 1 to 24. Salitan po tayo at pagdating po sa verse 24, sabay-sabay po tayo. Verse 1 po. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, magbugtong ka at magsalita ka ng talinhaga sa sangbahayan ni Israel. at iyong sabihin, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, isang malaking agila na may mga malaki at mahabang pakpak na puno ng mga balahibo na may sari-saring kulay na pumaroon sa Libano at kinuha ang dulo ng sedro. Kanyang binali ang pinakamataas na sariwang mga sanga niyaon at dinala sa isang lupain na kalakalan. Inilagay ni Siniyasya sa isang bayan ng mga mangangalakal. Kumuha rin siya ng binhi ng lupain at itinanim sa isang mainam na lupa. Itaninim niya sa tabi ng maraming tubig. Kaniyang itaninim na parang puno ng kahoy na suwas. At tumubo at naging mayabong na puno na baging na mababa at ang mga sanga ay patungo sa dako niya at ang mga ugat niya ay nasa ilalim niya. Sa gayoy naging isang puno ng baging at nagsanga at nagsupling. May iba namang malaking agila na may mga malaking pakpak at maraming balahibo. At narito, ang puno ng baging na ito ay pumihit ang mga ugat niyaon sa dako niya at sinupling ang kaniyang mga sanga sa dako niya mula sa mga pitak na kinatatamnan upang kaniyang madilig. Natanim sa isang mabuting lupa sa siping ng maraming tubig upang makapagsanga at makapagbunga upang maging mabuting puno ng baging. Sabihin mo, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, giginhawa baga yaon, hindi baga niya bubunutin ng mga ugat niyaon, at kikitli ng mga bunga niyaon, upang matuyo, upang ang lahat ng sariwang ladlad ng mga dahon niyaon ay mga tuyo, at hindi sa pamamagitan ng malakas na bisig o maraming tao ay ito'y mabubunot sa mga ugat. Oo, narito, yamang na tanim ay giginhawa baga, hindi baga lubos na matutuyo pagka nahipan siya ng hanging silanganan, matutuyo sa mga pitak na tumubuan niya. Bukod dito'y ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin, na nagsasabi, Sabihin mo nga sa mapanghimagsik sa sangbahayan, hindi baga ninyo nalalaman ang kahulugan ng mga bagay na ito? Saysayin mo sa kanila, narito, ang hari sa Babylonia ay dumating sa Jerusalem at kinuha ang hari niyaon at ang mga prinsipe niyaon at dinala niya sa Babylonia. at siya'y kumuha sa lahing hari at nakipagtipan siya sa kaniya, isinailalim din niya siya sa panunumpa at dinala sa mga dakila sa lupain. Upang ang kaharian ay mababa, upang huwag makataas, kundi sa pag-iingat ng kanyang tipan ay mapatayo. Ngunit siya'y naghimagsik laban sa kaniya sa pagpapadala ng kaniyang mga sugo sa Ehipto, upang mabigyan nila siya ng mga kabayo at maraming tao. Giginhawa baga siya,
makatatanan baga siya na gumagawa ng ganyang mga bagay, makatatanhan kaya siya na sumira ng tipan? Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos, tunay na sa dakong tinatahanan ng hari na pinagawaan sa kanyang hari, na ang sumpa ay hinamak niya at ang tipan ay nasira niya, siya nga'y mamamatay sa gitna ng Babylon. Kahit si Paraon sangpu ng kaniyang makapangyarihang hukbo at malaking pulutong sa pakikidigma ay walang magagawa. Pagka sila'y mga titindig ng mga bunton at magtatayo ng mga katibayan upang pumatay ng maraming mga tao. Sapagkat kaniyang hinamak ang sumpa na pagsira ng tipan, at narito, naiabot na niya ang kaniyang kamay, at gayon may ginawa ang lahat ng bagay na ito, siya'y hindi makatatahanan. Kaya't ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, buhay ako, walang pagsalang ang panunumpa sa akin na kaniyang hinamak, at ang tipan sa akin na kaniyang sinira, aking pararatingin sa kaniyang sariling ulo. At aking ilalagay ang aking panilo sa kanya, at siya'y mahuhuli sa aking silo, at dadalhin ko siya sa Babylonia, at siya'y aking hahatulan doon dahil sa kanyang pagsalangsang na kanyang sinalangsang laban sa akin. At ang lahat niyang mga tanan sa lahat niyang pulutong ay mga bubuwal sa pamamagitan ng tabak. At ang nalabi ay mga ngalat sa bawat dako. At inyong malalaman na akong Panginoon ang nagsalita niyaon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, kukuha naman ako sa dulo ng mataas na sidro, at aking itatanim sa pinakamataas, ang kaniyang sariwang sanga ay puputol ako ng sipling, at aking itatanim sa isang mataas na bundok at matayog. Verse 23, sa bundok na kinataasan ng Israel ay aking itatanim, at magsasanga at magbubunga at magiging mainam na sedro, at lililim niya oy tatahan ang lahat na ibon na may iba't ibang uri sa ilalim ng mga sanga niyaon. Magsisitahan sila. Sabay-sabay po tayo sa verse 24. At ang lahat ng punong kahoy sa parang makakaalam na ang Panginoon ang nagbaba sa mataas na punong kahoy, nagtaas sa mababang punong kahoy, tumayo sa sariwang punong kahoy, at nagpaniwara sa tuyong punong kahoy. Akong Panginoon ang nagsalita at gumawa niyon. Maraming salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Makakaupo na po tayo. Amen. So proud, my mind is so unfocused. I see the things you do to me, as great things I have done, and now you gently break me, then lovingly you take me and hold me as my Father, and mold me as my Maker. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory. How far will forgiveness abound? And you answer with joy,
dwells in my heart and keeps me hanging on. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the bar of my daily sufficient grace. You are so patient with me, Lord. As I walk with you, I'm learning what your grace really means. The price that I could never pay was paid at Calvary. So instead of trying to repay you, I'm learning to simply obey you by giving up my life to you for all that you've given to me. I ask you, how many times will you pick me up when I keep on letting you down? And each time I will fall short of your glory, how far will forgiveness abound? And you answer, my child, I love you. And as long as you're seeking my face, you walk in the bar of my daily sufficient grace. So, daily sufficient grace, kailangan natin ng araw-araw, ano? Araw-araw na talagang sapat na biyaya ng Diyos, talagang kailangan natin. Kaya hindi tayo dapat maglalayo sa Diyos dahil lagi natin siyang kailangan sa araw-araw. Amen. At salamat sapagkat siyang awit na yan ay hindi lamang awit ng ating kapatid na umawit, kundi yan ay maging iyong karanasan sa araw-araw habang tayo ay lumalawig sa karanasan sa salita ng Diyos at sa paglilingkod. Lalo nating nasasabi, no? Habang nagiging aware tayo lalo sa nature ng tao. Kasi itong nature natin, talagang ito, may kanyang sariling, may kanyang sariling, nakaranas kayo mag-shopping na yung gulong ng yung gulong ng inyong pushcart, may kanyang liko. Ang hirap, di ba? Ang hirap nung kayo namimili, shopping cart kayo, O lalo pagka mabigat na, tapos yung gulong ng inyong pushcart na nakuha, lumiliko ng kanya, pipigilin nyo pang ganyan, no? Talagang dadaluhin ko, lalo pag pababa na kayong ganon. Ang hirap pagka ganon. Kaya, siguro kung tatanungin natin ng Diyos, kung ang Diyos po, kung lang ha, kung ang Diyos po ay mahina-hina, ay nako talagang give up sa atin. Talagang punding-pundi ang Diyos sa tao. Pero salamat po dahil ang Diyos ay hindi na mamagod. Talaga lang siya merong time clock na kanya. Objective siya, hindi siya reactive, hindi siya emotional, hindi siya yung pikon, kumbaga, nakagaya ng tao. Kaya ang Diyos po ay talagang dapat lamang nating lapitan, lagi tayong pasakop sa Kanya. Buksan po natin ating Bible sa Ecclesiastes chapter 11. Ecclesiastes chapter 11 and verse 4. Tayo po tumayong lahat at ito po ang ating basahin ngayong gabi. Tagalog po itong aking kinuha. Ecclesiastes 11:4. Basahin natin yan ako. Oo. Okay, sabay-sabay po tayo. Kung kayo po makakabasa pa, basahin po natin lahat. Ready? Begin.
Ang nagmamalas sa hangin ay hindi maghahasik, at ang tumitingin sa mga alapaap ay hindi aani. Sa English, baka mas maliwanag sa English, ano? Kasi ang nagmamalas, parang medyo sa mga millennial, baka itong nagmamalas, hindi pa masyadong ano to, ano? Pero yan, intindi nila yung English. He that observeth the wind shall not sow, and he that regardeth the clouds shall not reap. Ang nagmamalas, laging nagmamasid, binabantayan, ay ang ihip ng hangin, hindi maghahasik. At ang tumitingin sa mga alapaap ay hindi aani. Manaming Diyos, kami po ay lumalapit po sa inyo sa pagkakataong ito. Ay inyo po kaming gabayan dahil wala kaming ibang direksyon na dapat tahakin sa buhay na ito, kundi maging pasulong. Papunta sa pag-unlad, papunta sa pag-aani, papunta sa pagsagana. Yun ang aming dapat laging hangad-hangad, pinagsisikapan, pinaniniwalaan na ang pag-unlad, ang pag-angat, ang pagtatagumpay ay posible. At narito lang sa amin ang harap. Narito na sa aming paligid. Inilaan na ng Diyos, binuksan na ng Diyos ang pagkakataon. Kaya narito po ang isang talata na nagpapaalala sa amin na merong uri ng kaisipan o ng tao na hindi makaabot sa pag-aani o sa pagsagana dahil there is something wrong sa kanyang pananaw, sa kanyang practice. At kami po'y turuan mo, gabayan mo kami dahil ibig mo na kami na inyong mga anak marahil ay dumaan sa mga kahirapan, pero makalampas kami sa kahirapan ay meron pong kasaganaan. Kami ay turuan mo sa lahat ng aming pinagdadaanan upang ang aming pinagdadaanan ay hindi maging katitisuran kundi maging mga tungtungan at maging mas mataas ang aming kalagayan at ang natatanaw namin ay mas malayo ang magiging hangganan. Kaya't kami po ipangunahan mo na huwag kaming matulad at makasama sa listahan ng mga taong hindi na umabot sa pag-aani. Hinihiling namin, gabayan kami ng iyong banal na Espiritu, O Diyos. Mangusap ka sa bawat isa dahil kami mayroong kanya-kanyang laban, kanya-kanyang pangarap, kanya-kanyang potential, kanya-kanyang God-given maximum blessing mula sa iyo. At nawa maabot namin yon. Inihiling po namin ang gabay mo sa amin ngayong gabi. Ito po'y aming hiling sa pangalan lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Dito po sa talatang ito na atin pong binasa, mga kapatid, napakaliwanag na dahil ng maling focus, wrong focus, hindi niya magawa yun dapat niyang gawin. Na nakafocus siya sa hangin. Yun ang focus niya, yun ang inoobserbahan niya, yung hangin. So dahil doon ang focus niya sa hangin, hindi niya magawa yung dapat niyang gawin, which is maghasik, magtanim, o gawin ng tama, gawin ng marapat, gawin ng mabuti, mag-attempt na magsimula ng maliliit na bagay. Siyempre, pagkabinhi, maliliit na bagay yan eh. Mga, sabi nga sino ang humahamak sa simula ng maliliit na bagay. At ito po yung tao na iba ang kanyang focus, hindi tuloy niya magawa yung dapat niyang gawin. Imbis na ang kanyang diin ay
Paano ako makakapaghasik? Maghahasik ako. Hindi pwedeng hindi ako maghahasik. Hindi pwedeng wala akong gagawin. Kaya isa, wrong focus, hindi niya magawa ang kanyang dapat na ginagawa. At dahil din ng wrong focus, hindi niya makamtan yung pwede niyang makamtan. Wrong focus. Kaya hindi dapat sa atin, mga mananampalataya, na madistract. Kung kayo ay estudyante, focus. Focus. Maraming, alam niyo naman ang hangin, pabago-bago yan, di ba? Ang hangin, pabago-bago yan. Mamaya ganito, ihip ng hangin, mamaya paparoon ng ihip ng hangin, mamaya paparoon ng ihip ng hangin, mamaya paparoon ng ihip ng hangin. Kaya kung tayo ay susunod sa ihip ng hangin, hindi mo na halos magawa. Dahil ang hinahanap ng tao ay mali. Kaya kung kayo estudyante, huwag kayong madidistract sa maraming pabago-bago. Focus kayo sa paghahasik. Ang pag-aaral ay katulad ng pagtatanim ng binhi. Kung kayo ay nagninegosyo o nagtatrabaho, ang ihip ng hangin pabago-bago. Parang minsan ang hangin favorable, minsan ang hangin salungat, minsan ang hangin palihis, minsan ang hangin paatras, minsan pasulong. So huwag niyong gagawing basihan yung hangin. Ang basihan ninyo ay laging, ako'y magtatanim. Ako'y magtatanim. Yung dapat nating gawin, yun ang dapat nating gawin. Yung pabago-bago, hindi na natin kontrolado. Pero yung dapat nating gawin, yun ang responsibilidad natin. Kaya ano ba ang dapat kong gawin? May COVID at wala. Ngayon, parang hirapang-hirapan tayo sa ginagawa ng ating sitwasyon na pag lumabas ka, kinakailangan talagang hugas ka ng kamay, huwag kang lapit-lapit sa mga tao, nakamask tayo, ngayon meron pang face shield. May nakita nga ako, pinagbibili yung face shield, 150 lang. Yung bayong ba, na pamilihan ng gulay na ganyan, lagyan lang ng butas na ngayon at yun daw ang kanyang face shield. Yun namang isang nakita namin ay kumaltas ng dahon ng dahon ng repolyo yatang malaki. Siyempre, yung repolyo malaki, papagano ng dahon Nilagyan ng tali at isinalpak dito sa kanyang mukha. At yun ang kanyang face mask. Hindi madali itong nangyayari sa atin. Ako, may maglalagay ka ng ganito, maglagay ka ng ganyan. Pagka medyo kagaya ko kayo o kagaya kayo ng iba, nahihirapan yung iba ngayon, nahihilo Nahihilo daw yung iba Kaya pagkasasakyan, inaalis ko na to Hindi na ako nagaganto pagka nakasakay Pero nakita ko yung iba, talagang kahit sa loob ng sakyan, talagang nakaganito pa rin. Sabi ko, total, nasa loob na naman tayo ng sakyan, alisin ko na lang pagka nasa labas, saka maglagay. Pero ganun pa man, kahit na meron po tayong ganito, na parang tayo ay may karagdagang, ano ba ang tawag natin dito? May karagdagang concern sa buhay. Punta ka sa mga, bawal pinaghihiwalay kayo ng mga gwardiya, bawal po magkalapit-lapit. Minsan naglalakad kami ni Sister Donna, magkahawa kami ng kamay, mag-asawa naman kami, di hawa ko yung kamay niya, lalakad kami ganyan. May lapitan ko ng gwardiya, sir, social distancing social distancing. May higipin tinanong sana kami, kayo ba mag-asawa? Opo. Sige, kayo naman pala yung mag-asawa. Pero social distancing. Ganon, Nakakatawa minsan, ang nangyayari, meron tayong tinitiis, pero hindi ito hadlang para tayo gumawa ng mabuti. Ang gawang mabuti ay katulad ng binhi. Huwag kayong tumigil ng pagtatanim. Now, tingnan po natin ang Ecclesiastes chapter 11.
Ecclesiastes chapter 11. Tignan po natin yan. Meron akong naalala lamang na ibig kong basahin uli natin. Ito po yung tungkol sa pagtatanim. Paghasik, yun sa verse 11, chapter 11, verse 1. Sabi rito, cast thy bread upon the waters, for thou shalt find it after many days. Give a portion to 7, and also to 8. For thou knowest not what evil shall be upon the earth. There are 7 days in a week. Sabi yan, every day, maghasik ka. Then sabi, give a portion to 7 and also to 8. Sinabing 8, simula ka na naman sa number 1. Di ba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, that's Saturday. First day, 8th day, Sunday. Kaya gawin mo ng Sunday hanggang Saturday, that's 7 days a week. And then sa 8th day, ulit ka na naman sa first day. There are only 7 days in a week. The 8th day is again the first week. Kaya ang sinasabi ng Bible, you just keep on, repeat the cycle. Gumawa ka ng gumawa ng mabuti, and then ang sabi ng Bible, thou shalt find it after many days. Meron lang siyang time element. Meron lang siyang waiting period para sa inyong gain, para sa ating pakinabang. Now, dito sa ating binasang talata, yung hindi maghahasik, hindi aani. Yun na nakalagay. Ang nagmamala sa akin ay hindi maghahasik. May underline sa akin yung hindi maghahasik. At ang tumitingin sa mga lapabay, hindi mag-aani, in-underlinean ko rin yun. So, hindi maghahasik, hindi mag-aani. Hindi maghahasik, hindi aani. Yun ang ano nun. Cause and effect. Sowing and reaping. Truth and consequence. Ito yun. At dito nakita natin, yung hindi mag-aani, yung kanyang practice na hindi siya naghahasik, yung kanyang practice na yon, yun na ang magiging propeta ng kanyang kinabukasan. Kung ano yung nakikita nating gawi sa isang tao, pag inobserbahan mo ang isang tao, yung nakikita mo sa kanya, yan ang mag-predict ng kanyang future. Kaya kapag nakakita tayo ng sabi ng Bible, nakakita na ba kayo ng taong masikap? Have you seen a diligent man? The end of that man is good. Ang wakas ng taong yon, magiging maganda. Pag kayo nakakita daw ng taong masikap. Sa case na ito, hindi siya masikap. Hindi ko sinasabing siya ay tamad. Kasi hindi naman ang sinabi rito siya ay tamad. Pero mali ang kanyang focus. Mali ang kanyang tinitignan. Mali ang kanyang binabantayan. Ang nagmamala sa hangin, hindi mag-ahasik. Kaya kung wrong ang focus, hindi niya magawa yung dapat niyang gawin. At dahil wrong ang focus, yung dapat niyang makamtan, hindi niya kakamtin. Yan ang mangyayari. Now, tingnan po naman natin, ikumpara naman natin ito sa Galatia, Kapitulo 6, talatang 9. Siyempre, ayaw natin ito, ha? Ngayon, ipinakikita sa atin, yung unbreakable law of nature. This is the law of sowing and reaping. Galatians 6:9 and 10. Sabi sa Tagalog, at huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Yung paggawa ng mabuti, hindi laging kapag ginawa mo, oramis mo, yung pakinabang kakamtin mo. May mga gawang mabuti na kinakailangan mong sundan na ito ay maging series
ng paggawa ng mabuti bago makamtan yung pag-aani. Kaya sabi dito, huwag tayong mga pagod o mangang himagod. Dapat po ito mangang himagod. Kasi hindi po ang pinag-uusapan dito ay physical exhaustion. Hindi po ito pagod ng katawan. Ito po ay pagod ng kalooban. Kaya ang tamang salin po nito ay huwag tayong mangang himagod. Kasi ang pinag-uusapan sa nangihimagod, attitude of the heart. Nawawalan siya ng pag-asa. Yan, natatagalan siya. Natatagalan siya sa pag-aani. Parang hindi niya matanaw na ginagawa ko yung aking best, pero parang hindi ko maabot yung tagumpay. At dahil sa matagal ko na itong ginagawa, ay pinanghihinaan ako ng loob. Parang naging lumuluwag yung aking determinasyon. Yung gigil, yung alab, lumalamig. Yon ang ibig sabihin. Parang gano'n ang picture. Kaya sabi dito, at huwag, yun ang huwag ha, huwag. Huwag tayong manganghimagod sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sa kapanahunan, walang baka ha, sapagkat baka sa kapanahunan, wala pong ganon. Sapagkat sa kapanahunan, tiyak yun, magsisipag-ani tayo. Kung hindi tayo manganghihimagod. Ayun. Kung hindi tayo manganghihimagod, may kapanahunan na itinakda ang Diyos sa batas ng pag-aani, may takdang kapanahunan siya ng pag-aani. Ngayon, ang mga tao, yung panahon na itinakda ng Diyos ng pag-aani ay pinipilit ng taong baguhin. Kaya ang ginagawa ng mga tao, ginagamitan niya ng mga artificial, pampabilis na pampalaki ng manok. Di ba? Pinaiinom ng mga, kung ano, ng mga gamot, ini-injection na ng gamot, pinaiinom ng gamot na dating 45 days, naging how many days na lang, hanggang naging 29 days, hanggang naging 27 days. Ewan ko ngayon kung ilang days na lang bago anihin ng manok. Meron nakakaalam ba? Dati 45 days yun bago karnihin. Ngayon, hindi na 45 days. Natatagalan ng mga negosyante. Kaya ang ginawa nila, ini-injection na ng steroids. Yung mga iniinom nilang inumin, may mga kalahok-lahok na yun, mga gamot. Kaya tayo, hindi na natin maiwasan yung mga tinatawag na mga, ano ba tawag doon? GMO ba tawag doon? Na nakakain natin sa mga karne. Ngayon, kaya minsan nakalagay doon, non-GMO. Ewan ko kung ano yun. Pero usually ganon. Kaya ako hindi ako palakain ng pakpak ng manok Kasi doon ini-inject yung steroid. Kaya ako hindi palakain yung pakpak ng manok na yan. Kaya kung kayo mahilig sa pakpak ng manok, at least alam niyo na. Pero ngayon, ang bibilis, ganon. Ang bilis ng ani ng palay. Dati, pag nag-ani ng palay, once a year. Kasi tuwing every 8 months, nag-aani ng palay. Once a year lang. Pinabilis. Ginawan 2. Ginawan 3. Ginawang 4. Every 3 months, nag-aani. Talaga naman. Kaya tingnan niyo naman yung mga ano ngayon, ang bilis mapanis. Kasi puno na ng gamot. Kaya napakahalaga na ang mga tao, yung dinisign ng Diyos na parang mabagal. Mabagal nung una, mabagal ang buhay, mabagal ang sibol, mabagal bago. Talagang hihintayin mo mahinog sa puno. Ngayon talagang, magtataka ka, dilaw na, pero iba lasa, tabang. Kasi hinog sa pilit minamadali lahat kayo minamadali. Kaya itong sabi ng Bible, ngayon, sa buhay natin, mga kapatid, hindi pwedeng madaliin ang paglago, ang pagmamature. Hindi natin pwedeng madaliin
ang paglago. Kaya huwag tayong mga magod sa paggawa ng mabuti. Kung gusto natin magpalaki ng talagang matitibay, hinog, taga sa panahon ang tawag. Taga sa panahon. Minsan makakabili kayo ng mga saging na saba. Ang gaganda, ang lalaki. Bibili, sabi, wow, ganda naman itong saging na saba. Bibili ka ngayon. Pagbili mo, pag uwi mo sa inyo, niluto mo. Pagluto mo, nung lagain mo na, walang, yung saging na saba, tinagnan mo na yung balat. Pag mo, butas yung gitna ng saging. Walang laman. Pero yung taga sa panahon na saging, talagang tinagayan sa puno, tinaga sa puno, kinuha sa puno, sa tamang panahon na dun pinagulang, pag binuksan mo, talagang siksik ang loob. Iba ang lasa. Iba ang linamnam ng mga prutas na sabi nga sa kapanahunan, magsisipag-ani tayo. Maging ngayon sa pag-aasawa. May panahon din, di ba? Kaya nakikita natin, pagka hindi pa kapanahunan ng pag-aani at biruin niya 12 years old, 13 years old, pakakasalan na, 14 years old, magiging ina na ng tahanan. Wala pa talaga sa kapanahunan. Kaya bago matuto yan, nako, sabi sa inyo, ang hirap na dinadanas ng mag-asawa. Talagang away. Majority ganon. Generally speaking. Kaya, mahalaga po mga kapatid yung sa kapanahunan. Sa kapanahunan. Kaya huwag kayong mainip. Kung meron kayong gustong mangyari sa buhay nyo, kung meron kayong inaasam, idinadalangin sa Panginoon, kung meron kayong longing, kung meron kayong desire, kung meron kayong iniiyakan sa Diyos, mga kapatid, may takdang kapanahunan. Ang gawin lang po natin, habang ganun ang ihip ng hangin, kung ang ihip ng hangin ay not in favor sa atin, kung ang tingin natin sa ulap ay makulimlim at parang nagbabanta ng mabigat na dating ng ulan, at bagyo ng buhay. Sabi ng Bible, huwag yun ang inyong tignan. Huwag kayong mag-focus sa problem. Don't focus on hindrances. Don't focus on the negatives. Focus on your God-given responsibility. Ano ang dapat kong gawin? Yun yung sinasabi rito Dahil wrong ang focus niya, yung kanyang responsibility na yun ang binhi ng pagpapala, naroon ang susi ng pagbabago, naroon ang susi ng pagbangon, naroon ang susi ng pananaig o pagtatagumpay. Naroon, hindi niya magawa. Bakit po? Nakafocus siya sa mali. Kaya huwag kayong magpo-focus sa mga katitisuran. Don't focus on those things. Kasi hindi nyo na magagawa yung dapat nyong gawin. Imbis na pinagtatanim tayo ng Diyos ng binhi ng kabutihan, hindi natin magawa dahil nakafocus tayo sa mga katitisuran. Don't focus on wrong matters in life. And then, alahin po natin pag hindi natin nagawa yung ating tamang responsibility, hindi natin makakamtan yung blessings na design for you. Design sa atin, sa church. As a church, tayo din, ganon. Kaya nagpapasalamat tayo. Hindi tayo nag-focus sa COVID, nag-focus tayo sa Bible. Ito ang ginawa natin. Ngayon, so ito po ang ating puntos. Number 1, huwag umasa sa perfect timing. That's number 1. Huwag kayong aasa sa perfect timing. Walang masama sa perfect timing, pero ang sinasabi ng Bible dito, tinitingnan niya yung ihip ng hangin. Inoobserbahan niya yung ihip ng hangin na in favor sa kanya. Ngayon, kung napakalakas ng hangin, hindi pa ito ang time. Kung napakabanayad ng hangin, naghihintay siya ng perfect timing. Kaya lang, pagka walang problema sa hangin, problema naman siya sa ulap. Maraming nagiging cause ng delay. Maraming nagiging cause ng abala. Di ba? Kaya una, huwag umasa sa perfect timing. Now, gusto kong basahin sa inyo Romans chapter 7 and verse 21.
Sabi dito, kaya nga, nasumpungan ko ang isang kautusan na kung ibig kong gumawa ng mabuti, ang masama ay nasa akin. If I seek to do good, evil is present with me. Kaya hinahanap kong perfect timing na naghahanap ako ng lahat in favor bago ako kumilos. Lahat in line sa aking kagustuhan para bago ako kumilos. Huwag tayong umasa doon. Walang masama kung hanapin natin yun. But kung dahil no na hindi natin magawa yung dapat natin gawin, then forget it. Kama natin, parang ganito po yan. Kailan tayo bibili? Pag hawak na natin ang buong halaga ng pera? Parang ganun yan eh. Siguro ito na yung time kasi hawak na natin ang lahat ng pera. Or, kasi hindi pa in favor sa atin kasi hindi natin hawak ang pera. Ngayon, kung antayin mo naman na hawak mo muna lahat ng pera, baka hindi ka na makabili. Parang itong loteng ito, isang halimbawa, kahit na yung lote sa kabila, ay yung mga loteng binibili ngayon ng mga missionaries natin, wala silang kadalasan, walang hawak na pera. Hindi pa ito yung timing. Mapapamahal tayo kasi kung uhulugan natin, may mga interest. Pero kung hintayin mo, hawak mo lahat ng buong pera, kailan kaya tayo makahawak ng ganung pera? Kadami. Kailangan hawak natin, mag-antay tayo, mag-ipon tayo ng 32 million. Yes, habang nag-ipon tayo ng 32 million, pataas ng pataas yung inahabol natin presyo ng lote. Yung 32 million, hindi na po 32 million. Imagine niyo kung hahabulin natin yung 32 million, hindi natin maipon-ipon. Ngayon ayon sa ating kapatid na nagbebenta ng lote, pwede na ito ibenta ng 50,000 per square meter. Hindi na po natin mahabol yun. Yung 32 million na hinahabol natin, bago natin makuha, hindi pa natin nakukuha yung 32 million, nakataas na ng 150 million. Di lalo na tayo nalintikan. Kaya ito pong sinasabi dito sa ating talata, huwag kayong aasa sa perfect timing. Ang aasahan natin ang Diyos, hindi yung perfect timing. Amen. Huwag kayong aasa sa perfect timing. Umasa tayo sa Diyos. Dahil dito, ang isang kautusan, na kapag ibig kong gumawa ng mabuti, evil is present. Laging may kontra-fellow. Laging may kontra-puwersa. Gumawa ka ng mabuti, may kontra-puwersa na nadyan lang sa tabi mo. It could be bagyo. It could be biglang magbabago ang batas, o kaya magbabago ang rota ng biyahe, o kaya magbabago ang desisyon ng iyong katransak. Ay, mga ganon. Kaya tuloy lang. Hanap ka uli ng iba. Kaya number one, yung sinasabi dito, huwag umasa sa perfect timing. Huwag umasa sa perfect timing. Pangalawa, daigin ng mabuti ang masama. Pag tinignan mo ang hangin, parang, masama ihip ng hangin Pag tinignan mo, masama ang ihip. Sabi nga ng Biblia, marunong kayong bumasa ng mukha ng langit. Pagka nakikita niyong mapula ang langit, iinit bukas. Di ba gano'n? Nagbabasa tayo. Mainit bukas. Pulang-pula ang araw. Paglubog ng araw, pulang-pula. Mainit yan bukas. Ganyan. Sabi niya, marunong kayong bumasa ng mukha ng langit, pero hindi niyo alam kung anong panahon na tayo ngayon. Kaya ang gawin po natin, sabi nga, redeeming the time because the days are evil. Kahit na masama ang panahon, masama ang kasalukuyang pamayanan, hindi ibig sabihin ang mabuti ay dadaigin ng masama. Kaya, maghasik ng mabuti. Gawa lang tayo ng gawa ng mabuti. Kaya hindi natin pinagsisisihan ang desisyon ng ating simbahan na tayo ay gumawa ng mabuti habang ang mga tao parang ayaw maglabasan. Parang tahimik ang Christian community. Katoliko, mga relihiyon, di ba? Iglesia, parang wala tayong natinig. Parang wala nagbabahay-bahay. And then, binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataong gumawa ng mabuti. At hindi po tayo nagkamali. Ang paggawa ng mabuti ay
hindi kayang pigilin ng masama. Iyon ang maganda nun. Ang gawang mabuti ay hindi kayang laging mapipigilan ng masama. May mga pagkakataon na ang masama ay parang nagtatagumpay at napipigilan ng kasamaan ang kabutihan. Pero kapag ka po nagpatuloy sa paggawa ng mabuti na sinasabi sa Galatians chapter 6, huwag kayong manghimagod. Magpatuloy kayo, binigyan kayo ng pagkakataon, mag-aani kayo, huwag kayong manghimagod sa paggawa ng mabuti. Kaya keep on doing, mag-isip kayo, be creative, be positive. Kaya maganda po ngayon, kahit na online ngayon, madami na nagbi-business ng online, ginagamit natin yung online ngayon. Mabuti yan, mga kapatid. Kung kayo magaling gumawa ng tula, ayan, pwede kayong i-bless ng Panginoon. Kung hanap nyo rin lang trabaho, mag-online kayo. Gawa kayo ng tula, magkuha kayo ng page sa YouTube, pasa nyo doon. Pag pinanood ng marami yung inyong ginawang tula o kaya binidyo nyo lamang, ano nga ba yun? Kailan ba yun? Meron akong pinapanood na pinakita ko kay Sister Donna yung sino kapanood kayo noon? Yung Chongo na nahulog ito, sumuot dun sa malaking kahoy na ganyan, yung may butas na kahoy, sumuot. Pinipilit niyang umalis na ganyan, hindi siya makalis-alis, kakaawa itsura. Nagpipimilit siya, hindi makalis-alis. Ganyan. Pero ang daming nakapanood. Babayaran yun Nag-video ka lang, tapos pinost mo, daming babayaran kayo. Kaya pwede niyong gawin po yung, sabi nga ay passive income. Kaya, ito opportunity. You do good. Kakita kayo ng something na camera naman tayo. Camera nyo, post nyo, yun. Kung meron kayong account sa YouTube. At nag-trending. Iba, tinignan ko, simple lang yung video 31 million ang nakapanood. Walas kang pagkapanood, may bayad yun. Kada 1,000, may bayad yun na nanood. So, huwag umasa sa perfect timing. Pangalawa, daigin ng mabuti ang masama. Kung meron kayo nakikita na masamang nangyayari sa paligid, may naramdaman kayong hindi maganda sa inyong katawan, may hindi magandang nangyayari sa inyong hanap buhay, may hindi magandang nangyayari sa relasyon, may hindi magandang nangyayari sa simbahan, sa buhay pananampalataya, sabi ng Bible, there is no wrong time to do right. There is no wrong time to do what is right. Walang maling panahon na gawin mo ang tama. At yung paggawa ng mabuti ay laging tama. Sa masamang panahon, ang gawang mabuti ay napapanahon. Kaya daigin ng mabuti ang masama. Pangatlo, italaga mo ang sarili sa tama. Huwag tayong mag-observe na yun ang focus natin, yung mga nangyayaring hindi maganda, yung mga nakakahadlang. Ang isang napakaganda po, para hindi ako taong pabago-bago at para hindi ang mga Kristiyano pabago-bago. Yung sinasabing tangay-tangay ng pangyayari, tangay-tangay ng panahon, tangay-tangay ng sabi-sabi, tangay-tangay ng opinyon ng mga tao. Parang, sabi nga nila mabuti pa yung katol, may stand. Ay tatalaga ninyo ang inyong sarili. Kagabi, sa klase namin sa Bible Doctrine 20, may nagtanong, ang tanong ay ganito, Pastor, kapag ka ba ang asawang lalaki ay tinawag ng Panginoon sa ministry, dapat ba yung babae tinawag din? Dapat ba yung babae tinawag din ng Panginoon para pareho silang tinawag? Sabi ko, not necessarily kinakailangan tinawag ang babae. Kasi ang babae, meron siyang role. Ang role niya, ang panawagan niya bilang asawang babae, maging helpmeet ng kanyang asawa. Kaya ako nagbigay ng example kagabi. Halimbawa, example ko sa inyo ito.
kami mag-asawa. Tapos kaming mag-asawa, siyempre may pangarap kami sa buhay. Ngayon, nagtatrabaho ako sa isang kumpanya. Ngayon, yung kumpanyang yan, ipipromote ako. Kaya lang yung promotion ko, ipadadala ko sa abroad. Ay magkakahiwalay kami. Ang aking asawa at ang aking mga anak, ang kontrata, 2 taon, straight, walang uwian. Pero ang pangakong sweldo, 10 times. Yung tatrabahuhin mo dito, ng 2 taon, tatrabahuhin mo doon ng 1 buwan. Pero yun ang kabayaran. Question, ano ang magiging reaction ng babae na asawa? Tanggap niya, kadalasan. Tatanggapin po ng babae. Bakit? Silang dalawa, masakit man sa kanila, pero dahil lang naiisip nilang pakinabang para sa kapakanan ng buong pamilya, magsasakripisyo ang mag-asawa. Tanggap nila yon. Walang mali doon. Sacrifice nila yon. Kahanga-hanga. Nangyayari yun. Kakahiwalay mag-asawa para maitaguyod ang magandang kinabukasan. Willing silang magkalayo. Alam niyo, napakahirap sa mag-asawa na magkalayo. Lalo na kung kayo mag-asawa, very close kayo, masayang-masaya kayo, tapos lalayuin kayo ng ganong katagal. Napakahirap noon sa dalawa. Pero bakit tinitiis nila? Dahil ng pakinabang na ang katapat, malaking pera, na ang dulot sa atin, in the long run, ay saya. Katuparan ng ating pangarap. Walang masama doon. Pero sakripisyo. Dahil lumalaki ang mga bata, wala sa daigdig nila ang kanilang ama o ang kanilang ina kung ang nanay ang nag-abroad. Dahil minsan nangyayari magkaiba. Nagiging estranghero ang kanilang magulang habang lumalaki. Buti ngayon meron ng ganito. Pero paano nung una? Wala. Pero tanggap nila. Okay? Ngayon, eto naman ngayon. Nagtatrabaho yung ibang case naman ito. Nagtatrabaho naman yung lalaki. Ayos, disente ang kanilang buhay. Tinawag ng Panginoon para maging missionary yung asawa. Yung mister. Tinawag ng Panginoon para magmisyon. Ang tanong, susuporta kaya si Mrs.? Maiiba ngayon, karamniwan. Bakit ka magpapastor? Bakit ka magmimisyon? Iiwanan mo yung malaki mong sweldo. Yan ngayon ang magiging issue. May iiwanan kang perang malaki. Kaya nga nagiging tanong natin, kapag ka sinusubok ang ating, sabi niya, kinakailangan ba tinawag ang, kaya yung iba, sige, kung tinawag ka, di ikaw, ako hindi. Ayan, may mga ganyang sitwasyon. Kung tinawag ka, di ikaw pumunta, ako hindi, dito ako. Ganyan nangyayari. Pero kinakailangan ba yung tanong, kinakailangan ba ang babae tinawag para siya sumama sa kanyang asawa? Hindi po. Dahil nang kayo ay maging mag-asawa, ang role mo na talaga, the husband is the head of the wife. He will take the lead. The wife is the helpmeet of the husband. Ang gawain ko'y tuwangan ng aking asawa sa lahat ng mabuting bagay, sa kapakanan ng ating pamilya. Ngayon, magkaiba ngayon ang tingin ng dalawang couple na ito, yung isa tinawag para mangaral, yung isa tinawag para magtrabaho sa abroad. Magkaiba ngayon ang definition nila ng security. Magkaiba yung definition nila ng tama. Magkaiba ang definition nila ng safe, at favorable. Magkaiba na ngayon sila ng concept. Kaya kapag tayo tinawag ng Panginoon, talaga na natin yung sarili natin sa tama. Hindi tayo titingin sa, hindi material yan. Hindi pinag-uusapan niya material. Ang pinag-uusapan, ano ang tama. Kung tinawag tayo ng Diyos, then ito ang tama, ang buhay natin, hindi natin alam kung gaano pa kahaba ang natitira. Hindi ang kayang dugtungan ng pera, hindi ang kayang dugtungan ng tao. Diyos lang ang pwedeng magpanatili ng buhay na yan. Ipagdamot natin ang buhay, pag kinuha ng Diyos, tapos din. Ako naalala niya isang misyonary,
na dalawa anak nila. At yung anak niya, ikwento ko na to sa inyo, yung anak niya ay yung misis niya napagod sa mission at talagang ayaw nang sumuporta. Napilitan silang umuwi sa kanilang bansa. At pag-uwi na sa kanilang bansa, nabuhay sila ng hindi makapagpastor ng lalaki dahil magkasalungat sila mag-asawa, laging pinag-aawayan. Ngayon isang araw, yung lalaki papaalis ng trabaho, naatrasan niya yung kanyang anak sa garahe. Namatay yung kanyang anak, naatrasan niya. Labis na ikinalungkot, lalong ikinagalit ng misis. Tapos yung anak niya later on na isa nagkasakit, namatay. Tapos yung misis niya ay nagkasakit din, namatay. Sa tindi ng kanyang pressure sa buhay, nagkaroon siya ng nervous breakdown. Nawala siya sa pag-iisip. Nawala sa pag-iisip. At dinala siya sa home for the aged ba yun, or mental hospital. Dinala siya sa hospital. At nakaupo lang siya, lagi niyang sinasabi, isang araw, pupunta ako sa mission field. Isang araw, pupunta ako sa mission field. Na minsan, wala ang security sa magandang bansa. Wala ron. Ang security lagi nasa Diyos. Kaya mga kapatid, kung may mga mangyayari na sabi nga, ihip ng hangin, nagbabagong ihip ng hangin, nagbabago ang ulap, mag-focus po kayo dun sa ano yung tama niyong gawin. Kasi ang sabi rito, hindi maghahasik. Ang tama niyang gawin, maghasik siya. Gawin niya ang tama. Ano man ang ihip ng hangin. Humanap siya ng paraan. Magtanim siya. At mag-asa siya ng pag-aani. Kaya mga minamahal, ito ay maling attitude ha. Hindi po ito yung matalinong pagmamasid ng hangin. Hindi po ito. Ito'y wrong attitude na lagi na lang niyang isinasalig sa perfect timing ang kanyang gagawin. Kaya mga kapatid, huwag umasa sa perfect timing, daigin niyo ng mabuti ang masama, and then italaga natin ang sarili natin sa tama. Alalahanin po natin, ito ay totoo sa leader at saka sa follower. Ang leader hindi dapat umasa sa perfect timing at dapat niyang daigin ng mabuti ang masama, and then ang leader o follower dapat nilang italaga ang kanilang sarili sa tama. Yon. Kung ang masusunod, tayo, imulat natin ang ating mga mata, yon, mga hadlang, pero minsan mulat ang ating mga mata sa hadlang, pero bulag sa mga pagkakataon. Kaya buksan natin ang ating mata, buksan natin ang ating isipan, upang makita natin yung nangyayari din sa iba. We learn from what is happening sa buhay ng iba. Na ito po ang isang paalala, isang prinsipyo. Kung ano ang hinahanap ng iyong mga mata, doon ka dadalahin ng iyong mga paa. Kapag ang hinahanap natin ay mga hadlang, ay dadalhin ka nito sa kabiguan. Kapag hinahanap natin mga negative, puro negative makikita natin. Pag hinahanap natin mga dahilan, bakit hindi pwede? Hindi mo nga magagawa kasi nung tinitingnan mo, bakit hindi pwede? Ang hangin kasi hindi pabor sa atin. Ang hangin kasi malakas. Ang hangin kasi. Ang ulap kasi. Kaya ito yung kung ang hinahanap ng iyong mga mata, kung ano ang hinahanap ng iyong mga mata, doon ka dadalahin ng iyong mga paa. Kaya kung ang hanap natin, paano makakapaghasik, paano makagagawa ng tama, paano makapagsisimula ng mabuti, paano makapagsisimula ng ikauunlad, ikatatagumpay, ikatitibay, ganyan, ikapupuri ng Diyos. Magsimula ka, ikapapakinabang ng iba. Doon tayo dadalhin ng ating mga paa. Sa tatlong paalala po, para sa ating lahat. Number 1, tatlong paalala. Number 1, ang naghahangad ng aanihin, hindi sa hulap at sa hangin, dapat tumingin. Ang naghahangad ng aanihin, hindi sa ulap at hangin,
nakatingin. Ang naghahangad na ngaanihin. Hindi sa ulap at hangin nakatingin. Dahil ang ulap at hangin, ang ulap tangay-tangayan ng hangin at ang hangin pabago-bago. Sa pagkakataon nito, sila ay tumutukoy sa hindi pabor na panahon at banta ng kabiguan. Kahit may banta ng kabiguan at waring nakakatakot, parang ito, ang COVID, laging banta na nakakatakot dahil baka mahawa ka, baka mahawa ka, baka mahawa. Eh kung yun lagi ang katatakutan ay baka mahawa ka. Itong mga doktor natin, itong mga pulis natin, itong mga bumbero natin, itong mga nurses natin, itong mga negosyante natin, abay kung yun ang iisipin nila, abay patay ang ating ekonomiya, patay ang ating kapayapaan, patay ang ating kalusugan. Kaya kung sila, ang lalakas ng loob, dahil gaganap sila ng katungkulan, hindi ng issue pera hindi ng issue pera, nananaig sa kanila yung, anong gagawin natin pagka kami matatakot, hayaan namin ang krimen, hayaan namin ang mga tao may sakit. Dahil kami natatakot na huwag kami magkasakit, hindi kami gagawa ng mabuti. Hindi ng issue pera. Sila mismo sa kanilang kalooban, ang nasa isipan nila, kailangan kami ng bayan. Amen? Tama ba? Kailangan natin ng pulis, kailangan natin ng doktor, kailangan natin ng mga nagtitinda, kailangan natin ng mga magsasaka, kailangan natin ng mga mangingisda. Kung lagi na lang iisipin nila, natatakot sila at baka mahawa, kung yun filosofiya nila na kailangan kami ng bayan, mga kapatid, kailangan ng bayan ang simbahan. Kailangan ng bayan ang salita ng Diyos. Kailangan ng bayan ang pamamahayag ng salita ng Diyos. Kailangan nilang makakita sila ng mga taong, lalakas ng loob nitong mga taong ito. Kailangan nila minsan ng hamon. Naalala niyo po yung mga komunista noong unang panahon na inuusig ang mga Kristiyano? Pinasok sila ng ganito, nagtitipo ng gabi. Pinagtutukan sila ng barel. Lahat ng hindi Kristiyano, lumabas. Dahil ang matirang Kristiyano, papatayin. Pinagtututukan sila. May pumasok na 4 na lalaki. Sa communist country. Kung hindi ako nagkakamali, sa Romania. Lahat ng hindi to na Kristiyano, umalis na. Dahil ang mga totoong Kristiyano ay pagpapatayin. May nag-alisan. Nung ang maiwan kayo na lang, nireveal nung 4, sabi niya, kami mga Kristiyano din. Gusto lang naming malaman na wala dito yung mga hindi tunay na Kristiyano na nagmamanman sa kalayaan ng inyong panambahan. Kristiyano din pala yung mga sundalo. 4. You see that? Kaya yung iba talagang handa sa pananampalataya. Isa sa dapat nating matutunan, mga kapatid, ha? Ang naghahangad na nga anihin, hindi sa ulap at hangin nakatingin. Kung naghahangad po tayo ng magandang pagbabago, kung naghahangad tayo na makaimpluwensya ng salita ng Diyos ang ating buhay, hindi tayo titingin sa mga balakid at mga hadlang. Hindi yun katatakutan. Pangalawa, ang hindi tumigil sa paggawa ng mabuti, naghihintay ang tiyak na pag-aani. Ang hindi tumitigil sa paggawa ng mabuti, naghihintay ang tiyak na pag-aani. Huwag lang kayong titigil. Yun man sabi ng Galatians, di ba? Huwag lang kayong manghihimagod. Sige lang gawa ng mabuti. Sa takdang kapanahunan, may panahon yan. Hindi pwedeng hindi kayo mag-ani. Meron lang panahon. Huwag kayong manghimagod. Huwag kayong panghinaan ng loob. Tuloy lang ang paggawa ng mabuti. Makakakita kayo ng magagandang bagay. Kaya kahit may mga nakikita tayong ikalulugi, ikatatalo, ikababagsak, ang hahanapin ay ano ang magagawang mabuti. Dahil ang gawang mabuti ay may angking pagpapala ng Diyos. Siya ang nagsabi nito na nakapananagumpay sa nakikita nating posibleng pagkagapi. Kaya yung pong ating team ay go forward. Kasi eto ang mga Hudyo, dagat na yan. Bundok, wilderness, bundok. Andyan sa likod ng mga Egyptian. Napapalibutan sila. Corner sila, corner. Wala silang suotan. Yun ang nangyari sa kanila. Wala silang suotan. Pero sabi ng Panginoon, go forward! Sige, diretso kayo, tuloy kayo. Ay di nahati yung dagat na pula.
Kaya yun po ang ating dapat na direksyon. Yun ang aking dapat na commitment. Lord, no matter what happens, as long as the direction is going forward, we need to move. We need to go. Ang hindi tumitigil sa paggawa ng mabuti ay may naghihintay na tiyak na pag-aani. Magandang pag-aani. Pangatlo at panghuli. Kung nakaranas tayo na malugi, kung nakaranas tayong malugi, hindi ibig sabihin hindi na tayo pwedeng magwagi. Kung nakaranas tayo ng pagbagsak, hindi ibig sabihin hindi na tayo pwedeng bumangon. Kung nakaranas tayo ng paghihirap, hindi ibig sabihin hindi na tayo pwedeng umunlad. Kung nakaranas kang i-reject, hindi ibig sabihin lahat ng tao hindi ka tatanggapin. Kung ikaw ay nakaranas na ikaw ay pintasan ng mga tao, hindi ibig sabihin walang nakakakita ng maganda sa iyo. Kaya kung nakaranas tayong malugi, hindi ibig sabihin hindi na pwede magwagi. Alalahanin po natin, ang Diyos ang may hawak ng kapalaran ng tao. Kanina, binasa natin. Pakilagay nga, sister, yung huling talata ng Bible reading natin. Napakaganda po nun. Hinahabol-habol ko kanina yung talatang yon. Yan ba yun? Hindi, yung sa Bible reading, sa Ezekiel. Huling talata. Ayan, tingnan nyo. Ang ganda-ganda, At ang lahat ng punong kahoy sa parang, yan na ba yung huli? Yes? Oo. At ang lahat ng punong kahoy sa parang ay makakaalam na ako ang Panginoon, ang nagbababa sa mataas na punong kahoy. Yung mataas na punong kahoy, ako nagbababa. Nagtataas sa mababang punong kahoy. Tumutuyo sa sariwang punong kahoy at nagpapanariwa sa tuyong punong kahoy. Kaya niyang i-reverse. Kaya ng Diyos yun Kaya hindi ako aasa sa nakikita ng aking mata. Hindi ako aasa sa ihip ng hangin. Hindi ako magtitiwala at aasa sa kalagayan ng ulap. Kundi ang sabi ng Bible, huwag kayong tumigil ng paghahasik ng mabuti. Huwag kayong manghihimagod kapag matagal ang pag-aani o kaya mahirap at pahirap ng pahirap ang sitwasyon. Ang sabi niya, huwag kayong manghihimagod. Go on, keep on. Do not surrender, do not retreat, do not give up. Keep on sowing the seed of goodness. Ang sabi ng Bible, may takdang panahon yan. Kumbaga, ipinaglilihi, isang araw ipanganganak ang pagpapala. Ang Diyos ang may hawak ng kapalaran ng tao. Kaya sabi niya, ako ang nagbababa ng mataas na punong kahoy. Ako rin ang nagtataas ng mababang punong kahoy. Yung sariwa, kaya kong tuyuin, at yung tuyo, kaya kong pasariwain. Sa mga kapatid, ayon sa ating talata, ang hindi maghahasik, hindi aani. Kaya huwag tayong mag-focus sa ihip ng hangin. Huwag tayong mag-focus sa kalagayan ng ulap. Mag-focus tayo sa ating God-given responsibility. God-given responsibility. Gawin natin yung God-given responsibility. Sabi nga ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang ani, all these things shall be added unto you. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sapagkat ito'y paalala para maging straight lalo ang takbo ng aming isip kapag sa panahon na para kaming may posibilidad na dahil ng mga sitwasyon at mga pangyayari at yung mga inaasam namin ay parang matagal at hindi namin kaagad makita. Narito po ang iyong salita na nagbibigay sa amin ng maliwanag na gabay, isang tiyak na mapa na kung susundan namin, kung gagawin namin ang tama naming ginagawa at hindi kami madidistract at hindi kami magpo-focus sa mga distractions, hindi kami magpo-focus sa mga hindrances, hindi kami magpo-focus sa mga negativities ng buhay na ito, magpo-focus kami sa aming God-given responsibilities. Kung ang relasyon namin mag-asawa hindi ganun kaayos, hindi kami mag-focus sa mga hindrances and problems, mag-focus kami sa responsibility.
Instead na pagpukusan ko ay ang mga bagay na kapintasan sa aking asawa o sa aking anak, ang aking responsibility ay mahalin, tugunan, i-encourage, kaibiganin. Yun ang aking mga responsibilities. Ipanalangin, unawain, patawarin. At yun ang nagiging healing balm ng mga sugat. At kami na rin ang nagpapalaya sa aming sarili upang hindi kami maging alipin ng mali naming pag-iisip. Na nagdudulot sa amin ng kawalan o kakulangan ng dalisay na saya at malalim na kapayapaan sa buhay. Hindi kami dapat mabother sa pag-unlad ng iba. Ano ang meron sila at ano ang wala kami? Ang aking responsibility, gawin ko yung mabuti. Gawin namin ang mabuti. Maghasik kami ng binhi ng kabutihan. At ang Diyos, hindi siya likong Panginoon. Sa takdang panahon, ang Diyos merong nakalaan na pagpapala sa amin. Salamat po ng marami sa iyong mga anak. Ang Christ Baptist Church ay iyong pinagpala para magsilbing kaluguran mo. Kami at ang aming mga anak, i-bless niyo po ang aming mga mahal sa buhay, ang buong simbahan ito. Ang aming bayan, pagpalain po ng mga simbahan, na marami pong mga simbahan ang naninindigan sa tama. Masayang naglilingkod. Salamat po sa mga pastors, ang kanilang pamilya, mga church workers, mga volunteer workers, mga full-time missionaries and workers. Salamat po sapagkat sa ganitong paraan, may pag-aani na nangyayari. Kaya Panginoon, pinupuri ka namin, hindi kami magpo-focus sa ihip ng hangin, hindi kami magpo-focus sa kalagayan ng ulap, magpo-focus kami sa paghahasik ng anumang tama sa iyong paningin. I-bless niyo po ang bawat isa. Ito po yung aming hiling at dalangin na nagpapasalamat sa inyo sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po. Tayo po ay umawit. Umawit po tayo sa gabing ito. Sowing in the morning, sowing in the evening. Anong pamagat niyan? Kapatid? Yes. Yan. Sowing in the noontide and the dewy eve. Bringing in the sheaves. Yan ang pamaganda. Para dala-dala natin yung ating ani. Ang ating responsibility. Kalimutan natin no? Para dala-dala natin ang ating ani. Alright. Amen. Sa Tagalog, amen. English. Sige. Everyone. Asan na yan? Wala English? English po. English. Sige, awitin natin yung Tagalog. Tagalogin natin. Sige, everyone, sing. Ating ibahagi sa lahat ng tao, araw at gabi sa lahat ng dako. Buhay na walang hanggan ay na kay Kristo. Sino mang manalig ay magtatamo. Tayo'y maghasik, tayo'y magdilig. Salita ng buhay ay ipabatid. Ating nakain at sila'y dalhin. Masayang magani, Diyos ay purihin. O kay raming tao, May maling akala na nagtitiwala sa kanyang gawa. Huwag silang hayaan, nasa kadiliman, na ang sasapiti kapahamakan. Tayo'y maghasik, tayo'y magdilig, salita ng buhay ay ipabatid. Ating akayin at sila'y dalhin, masayang magali, Diyos ay purihin. Magmahal sa kapwa, di dapat limutin, kay Jesus na bilin, alangin gawin. Tayo'y manalangin at sila'y sabihan, na
kapatawaran. Tayo'y maghasik, tayo'y magdilig, salita ng buhay ay ibabatid. Ating akayin at sila'y dalhin, masayang magani, Diyos ay purihin. Amen. Ang ganda, no? Amen. Purihin po ang Panginoon. Araw at gabi tayo po'y maghasik ng binhi ng kabutihan ng Diyos. Amen. Tayo po'y magtipon po ng ating mga kaloob sa gabing ito. Hilingin natin, Brother Ulysses, alika, pag-pray mo itong ating mga kaloob at ang ating mga kapatid. Pagpasalamat ang pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Amang nasa langit, marami pong salamat sa maghapon na inyo pong pag-iingat po sa amin. Amen. Higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Tunay, Panginoon, na kailangan naming i-focus ang aming sarili sa inyo pong Yes. kalooban. Sa inyong pag-iingat, Panginoon, kami po ay umaasa. Opo. Dalangin po namin, Panginoon, sa gabing ito, ng bawat isa po sa amin, Panginoon, Yes. turuan niyo po kaming ihayag ang kaligtasan po na nasa amin. Yes po. Ituro niyo po, Panginoon, ang mga sasabihin namin sa mga taong wala pa po sa inyo. Opo. Wala po kaming alam, Panginoon. Kayo lang po ang aming Diyos na inaasahan. Salamat dahil hindi po kayo tumingin sa aming mga katatayuan. Yes, Lord. Kundi bawat isa po sa amin, binigyan niyo ng sapat na pagmamahal niyo Amen. sa bawat isa po sa amin. Opo. Salamat dahil anuman po kami, pwede niyo po kaming gamitin Yes. para sa inyong gawain. Amen. Maraming salamat po, Panginoon. Kayo po ang siya pong talagang dapat madakila sa buhay namin. Opo. Tulungan niyo po kami sa bagay na iyan. Yan po ay wala po sa amin, ngunit nung kayo po ay amin tanggapin bilang Panginoon tagapagligtas, Opo. yan po ay napasa amin na rin ang inyong kalooban. Maraming salamat sa inyong pagkapako sa krus ng Kalbaryo para sa amin. Amen. Sa kapatawaran na hindi man po sa kami karapat-dapat, pero kami po ay inyo pong pinatawad. Yes po. At sa salaping amin pong malilikom, Panginoon, gamitin niyo po ito sa inyo pong dakilang gawain. Yes po. Patawad po sa lahat po ng aming pagkukulang, mga kasalanan. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. 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 Maraming salamat po, mga kapuna. I know wherever it leadeth, my Father planned it all. I sing for the shade and the sunshine, my Father planned it all. I sing for I cannot be silent, my Father planned it all. Shall we all stand up, please? And let's sing with me. It will be the way He chooses, my Father's plan for me. I sing through the shade and the sunshine, I trust in whatever before. I sing for I cannot be silent, my Father planned it all. Amen. Brother Roden, aliga, wakasan mo tayo sa panalangin ngayong gabi. Amen. Ako'y natutuwa, si Brother Roden ay nakabalik. Amen. Siya pala ay dito nabaptize. At dito pala niya naliwanagan ang salvation. Pumunta siya dito para mag-aral sa Bible School. Pero dito niya naintindihan ang salvation. Pati pala si Pastor Benji, ganun din ang nangyari. Oo. Kaya minsan ko lang napagkwento-kwentuhan ko itong mga ito. Ganun ba nangyari sa inyo? Akala ko kaya kayo napunta rito, mag-aaral na kayo at maglilingkod na. Yung pala kayo mga unsaved pa. Kung kayo pala nangamatay dun sa probinsya, kayo ka-fellowship na ngayon ng mga nasa impyerno. Buti na lang at kayo dinala ng Panginoon dito. May plano talaga ang Diyos. Ano? Tapos tinawag pa. Ito si Brother Rodeng, gusto mag full time. Sabi ko, ano muna? Slow down. Slow down.
You join, sige, you work here, tsaka tayo mag-uusap. Pero ako'y natutuwa sa kapatid nating ito. Ha? So Brother Ruden, bakasan mo tayo sa panalangin, please. Let's pray po. Kay dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat muli Panginoon dahil binalik mo po kami dito, naligtas. Opo. Maraming salamat po Panginoon sa patuloy na pag-iingat po sa amin, lalo na po Panginoon sa panahon ngayon na hindi po namin alam po Panginoon kung kailan darating ang problema sa aming buhay. Pero patuloy niyo po kami Panginoon, iniingatan. Patuloy Panginoon, napakabuti niyo po sa aming buhay. Kaya dalangin po namin Panginoon, maraming salamat Panginoon sa inyong ginamit Panginoon na preacher, na kayo patuloy Panginoon na magpala po sa kanyang buhay, sa kanyang family po Panginoon, sa patuloy Panginoon na paggamit niyo po sa kanya. Nabigyan niyo patuloy Panginoon ng wisdom, knowledge Panginoon na ma-share po sa amin. Kaya dalangin po namin Panginoon ng wala po dito, kayo patuloy Panginoon na magpala po sa kanilang buhay. Alam niyo po Panginoon kung ano po ang kanilang mga suliranin po Panginoon. Kaya dalangin po namin ang lahat sa gabing ito. Patuloy Panginoon namin pinapasalamat ang inyong pag-iingat po sa amin Panginoon. Ingatan niyo po kami sa aming pag-uwi na makarating po kami Panginoon na ligtas sa aming bawat tahanan po Panginoon. Kaya dalangin po namin lahat ng ito binabalik sa pagpupulit pasalamat sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen, amen. Magandang gabi po sa lahat. Umuwi po tayo ng may pasalamat sa Panginoon at pag-iingat sa araw-araw, ha, mga kapatid. Lagi po maximum protection, pag-iingat